Marami sa ating mga kababayan, lalo na ang mga senior citizens, ang umaasa sa kanilang pensyon mula sa FF bilang pangunahing pinagkukunan ng kabuhayan sa kanilang pagtanda. Ngunit kamakailan isang malaking issue ang lumabas. Maraming pensioners ang tinanggalan ng kanilang mga pensyon. Kung ikaw o ang iyong mahal sa buhay ay kabilang sa mga naapektuhan, siguradong nagtatanong kayo bakit nga ba ito nangyari at paano ba ito naiwasan. Ang mga pensyon na ibinabayad ng SSE ay hindi lang simpleng benepisyo. Ito ang nagsisilbing pang matagalang solusyon sa mga pangunahing pangangailangan tulad ng mga gamot, pagkain at iba pang gastusin sa araw-araw. Kaya naman ang pagkakaroon ng pensyon ay isang malaking bahagi ng buhay ng bawat senior citizen. Ngunit bakit nga ba may mga pensioners na bigla na lamang tinanggalan ng pensyon? Ano ang mga dahilan sa likod nito? Sa video na ito, tatalakayin natin ang mga posibleng dahilan kung bakit nawala ng pensyon ang ilang pensioners. Magsisimula tayo sa mga pulisya ng East na maaari mong hindi pa natutunan. Ang mga pagbabagong ito ay may malaking epekto sa lahat ng mga nag-aasam na magretiro ng maayos at maisapat na pensyon. Maaari mga ito ay dahil sa mga hindi pagkakaintindihan, mga bagong regulasyon ng o kaya naman ay mga pagkakamali sa mga dokumento. Gadiswas bagilid sa pamamagitan ng puralam sa mga tunay na dahilan at mga hakbang na maaari mong gawin. Matutulungan kita na maibalik ang iyong mga pensyon o malaman kung paano mo maiwasan ang mga ganitong issue sa hinaharap. Hindi lahat ng pagbabago sa sistema ng pensyon ay alam ng nakararami at minsan nagiging sanhi ito ng kalituhan o pagkabahala. Ngunit sa video na ito, bibigyan kita ng mga tips at konkretong solusyon para sa iyong mga karapatan bilang isang pensioner. Kaya't huwag palampasin ang mga impormasyon na tiyak ay makakatulong sa iyo. Alamin kung ano ang mga dahilan at ano ang mga hakbang na maaari mong gawin upang masiguro na matanggap mo pa rin ang mga benepisyong nararapat sa iyo bilang isang Filipino pensioner. Ang pensyon ng mga senior citizens mula sa Social Security system yet ay isang napakahalagang bahagi ng kanilang buhay lalo na sa panahon ng pagre-retiro. Para sa karamihan, ito na ang nagsisilbing pangunahing pinagkukunan ng kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Dahil dito, ang balitang tinanggalan ng pensyon, ang ilang pensioners ay nagdulot ng kalituhan at takot sa iba pang mga senior citizens. Kaya't mahalagang maintindihan natin kung ano ang mga dahilan, kung bakit nangyari ito at kung paano natin maiiwasan ang ganitong sitwasyon. Ang unang hakbang na kailangan nating gawin ay alamin ang mga pangunahing dahilan kung bakit tinatanggalan ng pensyon ang ilang mga miyembro ng A. Hindi ito isang bagay na biglaan lang nangyayari at karaniwang may mga kondisyon o mga dahilan na nakatago sa likod ng mga pagbabago sa kanilang mga pensyon. Isa sa mga pangunahing dahilan ay ang mga hindi pagkakaunawaan sa mga dokumento ng miyembro. Marami pagkakaunawaan sa mga dokumento ng miyembro. Marami sa mga pensioners ang hindi nakakapag-update ng kanilang mga impormasyon sa minsan. Ito ba ay dahil sa hindi pa kakaalam o dahil sa mga pagkakamali sa kanilang mga personal na detalye na hindi na-update. Dahil halimbawa kung may pagbabago sa iyong pangalan, address o pamilya tulad ng kamatayan ng asawa o anak, ito ay kailangang i-report sa KDO upang hindi magkaproblema sa pagkuha ng pensyon. Kung hindi ito magagawa, maaaring maapektuhan ng inyong pensyon. Bukod pa dito, may mga pagkakataon na may mga pensioners na hindi nakakapag-submit ng tamang dokumentasyon kapag sila ay nag-a-apply para sa kanilang pensyon. Minsan iniisip nila na ang mga dokumento ay hindi gaanong mahalaga o kaya hindi nila natutunan ang mga kinakailangang hakbang. Ang hindi pagsunod sa mga protocol o mga requirements ng ASET ay isa ring dahilan kung bakit tinatanggalan ng pensyon ng mga pensioners. Yan kaya mga patakaran na kailangang sundin upang matiyak na ang pensyon ay ibinabayad ng tama at sa tamang mga tao lamang. May mga pensioners din na nawawalan ng pensyon dahil sa mga pagbabago sa mga patakaran ng I. Isa na rito ang pagbabago sa mga requirements para sa pagkuha ng pensyon. Sa nakaraang taon, nagkaroon ng mga pagbabago sa sistema ng pag-compute ng pensyon. Kasama na dito ang mga bagong regulasyon tungkol sa minimum na bilang ng mga tao ng kontribusyon sa eksesto upang maging kwalipikado para sa pensyon. Kung ikaw ay hindi nakapag-contribute ng sapat na taon, maaaring hindi ka na kwalipikado para makatanggap ng pensyon. Ibig sabihin nito kung ang mga miyembro ay hindi naabot ang required number of years ng kontribusyon,
nawawala ang kanilang karapatan sa pensyon. May mga pagkakataon din na ang pensyon ng isang tao ay naa-audit ng E. Kapag ito ay nangyari, ang SSE ay magsasagawa ng pagsusuri ng lahat ng mga records ng miyembro upang tiyakin kung ang mga impormasyon ay tama at ayon sa mga patakaran. Kung mayroong mga discrepancies o maling impormasyon sa records, maaaring magresulta ito sa pagka-hold o pagkansela ng pensyon. Gayunpaman, ang mga pensioners ay mayroong pagkakataon na magsumiti ng mga dokumento o mag-appeal kung ang kanilang pensyon ay inaalis. Isa sa pinakamahalagang dahilan, ang pagkawala ng pensyon ay ang kawalan ng tamang records ng E. Para sa mga pensioners na nagretiro na matagal na panahon na ang nakalipas, maaaring nawawala o hindi kumpleto ang kanilang records. Nangyayari ito sa mga miyembrong hindi nakapag-update ng kanilang mga detalye sa mahabang panahon. Kung hindi maayos ang pagkakasunod-sunod ng mga records, mahihirapan ang ISIS na kilalanin ang tamang halaga ng pensyon para sa miyembro, kaya ito ay tinatanggal. Kung ikaw ay isa sa mga senior citizens na nag-aalala na baka mawala ang iyong pensyon, may mga hakbang na maaari mong gawin upang maiwasan ang ganitong sitwasyon. Isa sa pinakamahalagang hakbang ay ang regular na pag-update ng iyong mga personal na impormasyon sa kung mayroon kang pagbabago sa iyong pangalan, address o kahit nasa status ng iyong pamilya, siguraduhing ipagbigay alam ito sa pinakamabilis na panahon. Kung hindi mo ito magagawa, maaaring mawalan ka ng mga benepisyo na nararapat para sa iyo. Mahalaga rin na regular na suriin ang iyong records at tiyakin na ang lahat ng impormasyon ay tama. Kung may mga discrepancies o hindi pagkakatugma sa iyong mga records, agad na mag-report sa pinakamalapit na branch upang maitama ito. Sa ganitong paraan, hindi lang magiging maayos ang iyong pensyon, kundi maiwasan mo na rin ang mga future complications. Isa habang dapat gawin ay ang pagtutok sa mga bagong regulasyon ng E. Kung may mga pagbabago sa mga patakaran o requirements sa pensyon, mahalagang maging updated ka. Ang mga bagong patakarang ito ay madalas ipinamamahagi sa pamamagitan ng mga anunsyo mula sa TC. Kaya't makabubuti na maging pamilyar ka sa mga ito. Kung ikaw ay hindi sigurado kung paano makikinabang sa mga bagong patakaran, maaari kang magtanong sa mga opisina ng issue upang makuha ang tamang impormasyon. Ang mga miyembro na hindi pa nakakapasok sa system ng ACES o hindi nakapag-contribute ng sapat na taon, ay maaaring magpatuloy pa rin na mag-contribute. Sa pamamagitan ng pagsasagawa ng voluntary contributions, maaari ka na kapag-qualify para sa pensyon. Ang mga hindi sapat na contributions ay maaaring magresulta sa pagbaba ng halaga ng pensyon. Ngunit ang pagbabayad ng mga karagdagang kontribusyon ay makakatulong upang mapabuti ito, kaya't hindi pa huli ang lahat. Kung ikaw ay hindi pa kwalipikado para sa pensyon, may mga paraan pa upang mapabuti ang iyong status. Kung ikaw ay isa sa mga senior citizen na tinanggalan ng pensyon, huwag mawalan ng pag-asa. May mga hakbang na maaari mong gawin upang makuha muli ang iyong pensyon. Una, siguraduhing alam mo kung ano ang dahilan kung bakit tinanggalan ka ng pensyon. Kung ito ay dahil sa pagkakamali sa mga dokumento o hindi pagkaka-update ng mga impormasyon, magtungo agad sa pinakamalapit na branch upang itama ang iyong records. Dalhin ang lahat ng mga dokumento na nagpapatunay na ikaw ay may karapatan sa pensyon at ayusin ang anumang error na maaaring nagdulot ng pagkansela ng iyong pensyon. Kung ang dahilan naman ay ang hindi sapat na bilang ng mga taon ng kontribusyon, may mga solusyon na maaari mong gawin upang mapabuti ang iyong pensyon. Maaari kang magbayad ng mga back contributions upang mapunan ang kakulangan sa iyong e-record. Makipag-ugnayan sa SSE para malaman kung anong mga hakbang ang dapat gawin at kung anong mga dokumento ang kailangan mong isumiti upang mabigyan ng solusyon ang iyong problema. Kung ikaw naman ay hindi pa nakaka-receive ng mga notification, mula sa mong kontakin ang kanilang customer service at itanong ang dahilan ng pagkawala ng iyong pensyon. Kung ang iyong pensyon ay hindi pa rin naibabalik, may karapatan kang mag-apela at magsagawa ng formal na reklamo sa upang matugunan ang iyong issue. Ipinag-uutos ng batas na dapat may tamang proseso sa pag-audit at pagbibigay ng mga pensyon kaya't hindi ito dapat mangyari ng basta-basta. Ang mga ganitong issue ay hindi lamang nakakaapekto sa isang pensioner, kundi pati na rin sa iba pang senior citizens sa bansa. Kaya't napakahalaga na ang sistema ng ASI
ay maging mas malinaw at madaling ma-access para sa lahat ng miyembro. Ang transparency sa mga proseso ng SEC, pati na rin ang mabilis na aksyon sa mga reklamo, ay dapat na pagtuunan ng pansin upang maiwasan ang ganitong mga problema sa hinaharap. Ang mga pagbabago at reforma sa SSE ay magbibigay sa mga pensioners ng mas maayos na sistema ng pag-aasikaso at pagpapabuti ng kanilang mga pensyon. Ang pagkawala ng pensyon ay isang malaking issue para sa ating mga senior citizens. Ngunit hindi ito isang bagay na kailangang pagtakpan o itago. Sa halip, dapat natin itong tingnan bilang isang pagkakataon upang maging mas aware at mas maingat sa ating mga karapatan at mga obligasyon sa ilalim ng ETH. Ang mga hakbang na inilahad natin ay magbibigay ng gabay kung paano tayo makakakuha ng tulong kung tayo ay magkaroon ng mga problema sa ating pensyon. Sa tulong ng tamang impormasyon at aksyon, maaari nating siguruhing ang ating pensyon ay hindi mawawala at ang ating mga benepisyo ay mapapalago. Sa huli, ang naroroon upang magbigay ng proteksyon sa bawat isa sa atin at sa pamamagitan ng pagiging maalam at maagap, makikinabang tayo ng lubos mula sa kanilang mga grama.